Yeah, what's up guys? So may share ako sa inyo kung paano ako mag-engine wash ng Toyota Vios. Kung ano yung mga dapat ingatan. Siyempre, eto, ingatan nyo rin to. Na kailangan, kahit anong unit basta meron ganito, huwag nyo i-spray ng tubig. Okay? Punasan nyo lang ng basang-basahan na malinis. Pigain nyo, then ipunas nyo. Kahit 3 ply. Basta pigain nyo na malinis. Okay? Iwasan nyo itong madurog kasi merong ganitong cases na lawanet. Gawa sa lawanet. Okay. Siyempre yung mga computer box. So computer box ito nasa loob. Intake filter hose. Kailangan takpan nyo ng plastic. Iwasan nyo magkaroon ng pasukin ng tubig. Okay? Toyota Vios. Then siyempre alternator. Takpan nyo rin, alternator. Yun ay sa aking base sa aking mga napagtanungan. Mga mekaniko, yun yung mga dapat takpan. Alternator, computer box, tsaka intake filter hose. Yan. Intake filter hose. Kaya kung wala kayong idea kung ano yung mga dapat takpan, magtanong kayo sa mga mekaniko. Sila kasi yung mas may alam dyan ng mga hindi dapat basa. Pero yung mga naglalabasan ngayon ng mga Toyota Hilux na napanood ko ng mga 4x4, nilulusong nila ng ilog, nababasa yung alternator pero nagana pa naman. Okay, pero sabi ko sa inyo, takpan nyo na rin bilang pag-iingat. At sa Toyota Vios, tanggalin nyo to pag nag-engine wash. Kahit sa anong mga sasakyan, tandahan lang. Yan. Yan. Tanggalin nyo yung cover para malinis nyo na maayos at mag-blower nyo na maayos. Okay. Meron ako dyan tutorial mga Montero, Accent, kung paano ako mag-engine wash sa aking channel. Kaya share ko lang sa inyo para sa mga baguhan kung paano ako mag-engine wash. Yung mga iba, yung mga Fortuner, yung ganito nila, merong tornilyo. Tanggalin nyo lang yung tornilyo para malinis nyo yung loob. Yan, para malinis nyo at mag-blower nyo na maayos. Siyempre, pati itong kabila para malinis nyo rin na maayos. Yan. Magandang sana sa mga ganitong cover, pag may tinanggal kayo yung tornilyo, ay ingatan nyo, baka mawala or mahulog, baka umipit pa sa mga belt, di ba? Ingatan nyo, hindi kang mahulog, hanapin nyo, baka mamaya umipit sa belt, magkaroon ng aberya, kayo ang mapupunuan ng mayari dyan, kaya doble ingat. Siyempre yung mga kailangan nyo, kung meron siyang mga tagas, kailangan nyo ng kerosene, apply nyo ng kerosene dahil hindi po siya kaya ng degreaser. Okay, kerosene po, kerosene. Yun po yung ginagawa ko based on my experience. Kerosene, apply nyo pa ikot, gamit kayo ng brutya or toothbrush. Then panlaw, at pwede nyo na siyang applyan ng degreaser kung gusto nyo. Then sabunin, after na sabon, panlaw, blower ng maayos ulit itong mga socket. Lahat ng socket na nakikita nyo, i-blower nyo na maayos. Yan. Blower nyo na maayos. Okay, yan. Yan. Blower nyo na maayos. Pero hanggat maaari sana, huwag nyo kakalimutan, tanggalin ang plastic sa computer box, intake filter hose, tsaka alternator. Huwag nyo kakalimutan tanggalin after nyo mag-blower. So ayan, nakaberan ko na yung intake filter hose ng plastic na kailangan na hindi mabasa ng tubig or pasukin ng tubig. Alternator, sa tinakpan ko na basahan, syempre may plastic na rin yan para pag in-sprayan ay hindi matanggal yung plastic. Yung computer box nasa loob ng sasakyan, so wala rito sa makina, kaya lagi nyo busiin yung mga makina dahil nag-iiba ang pwesto ng mga computer box, intake filter hose at alternator. Yan. So magkaiba ito ng procedure sa mga engine detailing. Alisin mo yung battery, filter, yan, itong headlight para malinis yung mga sulok, syempre yung mga cover na yan. Then ito, alisin mo rin yan pag mga detailing. Engine detailing, mas mabusisi pag engine detailing. So bali ito ay walang tagas at hindi rin ganun kadumi. Hindi ko siya gagamitan ng kerosene at ng degreaser. I-sprayan ko lang ng tubig, then sabon, syempre, at banlaw ulit, then blower bago ko tanggalin itong plastic.
nasabon ko na siya, binasa ko muna bago ko sabunin. Then kailangan ko ng banlawan. Hanggat maaari sana, iwasan yung tumama sa kaha. Yung hose, upang di mag-cause ng gasgas. Yung ating mga belt, iwasan din natin tumama sa kaha o pintura ng sasakyan. O meron tayong bracelet, tanggalin muna natin para di makagasgas. Ganoon din sa pagkasabon ng katawan ng kotse. Tanggalin natin kung meron tayong mga relo or bracelet na pwede makagasgas sa pintura ng sasakyan. Or pwede tayong magsuot ng mga guantes upang maproteksyonan yung kaha ng sasakyan para di magasgas. So, babanlawan ko na siya. Sinubig ko muna siya yung una, then sinabong ko. Gamit ako ng wash mitt, tapos sabon, Joy, pwede po yun. At babanlawan ko naman ngayon.
yan, after nyong banlawan, kailangan nyo may blower. Yung mga socket or yung buong makina para hindi magkaroon ng aberya. Blower muna natin. Kita ata ako eh. Makakat naman yan eh. No? Hindi ko kakat ka, mapakita pa kita dyan. Awo, nasa Shut up pero. Diyan, na-edit ko ba yan? nag-i-edit ka rin kaya? Wala na ako dito pero meron akong car wash. Pero wala kasi nagsisimula. Anong tama? Pwede ba naman tama? Gumamit ka rin naman ng konting galaw. Lahat ako yung So ito na mga kaimas, nahugasan ko na, and sabong ko na blower ko na, then yung mga plastic tinanggal ko na rin. Yan sa alternator. At huwag nyo kakalimutan na i-blower ng maigi yung mga socket, yan yung mga daluyan ng kuryente, upang di magkaroon ng aberya. Okay, ulitin ko, magkaiba ang procedure ng engine detailing sa engine wash. Mas mabusisi ang sa engine detailing at mas matagal trabahuin. Siyempre mga sulok-sulok, pinakamainam kasi yun talaga ay masasabon nyo na maayos yung mga area, yung mga abot. At huwag nyo pilitin kung hindi abot, baka makaputol kayo ng harness. So doble ingat. Yan, malinis na. So kahit wala siyang
BS1, Armor All, pwede na. Kaya kasi nag-a-apply ng Armor All para magkaroon ng kintab, yung mga plastic, yung mga rubber. So ulitin ko kung meron siyang leak, pwede kayong mag-apply ng mga kerosene. Kung malibag, pwede kayong mag-apply ng mga degreaser. Pwede po yun. Huwag kayo gagamit ng mga matatalas sa bagay. Mga body painted. Yan. Yung harness, iwasan nyo tumama sa kaha. Yung hose, iwasan nyo tumama sa kaha. Siyempre yung mga bracelet, sinturon, belt, iwasan nyo tumama sa kaha upang di magkaroon ng gasgas ang kaha ng sasakyan. So, ingat. Iba yung pag-iingat lang. Yun, at huwag nyo rin kalimutan na ibalik to. Yan. Okay. Nag-iiba kasi ang mga kaya kasi to walang computer box. Pero meron po to. Nasa loob nga lang po. Nasa loob ng sasakyan. Kaya busin yung maigi kung nasaan yung computer box. Pinakamahalaga po yun na kailangan hindi babasa. Matakpan nyo ng plastic at ma-blower nyo rin, syempre. Baka magkaroon ng leak or tagas ng tubig. Blower nyo rin na maayos. Magtanong kayo sa mga mekaniko kung nasaan yung or kung ano yung mga dapat takpan sa pag-engine wash ng mga hindi dapat mabasa. Yan, abutin nyo yung mga abot yan, yung mga sulok na yan. Diba? Sa pagkasabon, sa pagkuskos, abutin nyo. Yan. Then blower nyo ng maigi. Siyempre, blower nyo ng maigi. Then hintayin nyo ng mga siguro kahit mga 10 minutes kasi magmamoist pa yun. Magmamoist pa ng konti yun. 10 minutes. Kung kailangan na ng client, yun, o customer sa mga car wash, mga 10 minutes bago pa anda rin. Diba? So, pwede na. So, yung procedure dito, basahan lang ginawa ko, then pinigaan ko yung basahan na malinis. Yung nas ko rito. Hindi ko siya in-spray ng tubig. In-spray ako ng tubig, ito lang magilid. Diba? Iniwasan ko basa ito. Tinan nyo, walang tulo. Diba? So, napangalagaan ko yung customer ng client kahit iniwan. Kaya yun lang, iba yung pag-iingat para dami yung customer. Siyempre, trabaho ayos din naman.